Isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan, mga kapatid, kaibigan. Araw po ng Huwebes ngayon, Huwebes Santo. Ang ibabahagi po natin ngayon na salita ng Panginoon ay ang kanyang ikalawang salita doon sa noong siya ay nasa krus, nakapako at naghihirap. At ito po ay matatagpuan natin sa aklat ni Lucas chapter 43, chapter 23, verse 43. Sabi po rito, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Tayo po'y manalangin, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa pagkakataong ito. Muli ay mahayag ang iyong salita. Dalangin po namin ang salita mo'y maging pagpapala po sa lahat ng makakapanood at makakapakinig ng video na ito. Sa iyo po ang papuri, pasalamat in Jesus' name. Amen. Amen. Bago ko po ito talakayin ay makita po natin yung senaryo. No? Yung senaryo na ang Panginoon nung siya ay nakapako sa krus, ang kanyang kamatayan, kung ating pong iisipin yung kamatayan ng Panginoon Jesus para lang tayo ay iligtas sa ating mga kasalanan at bigyan tayo ng buhay na walang hanggan ay ang mababang uri ng kamatayan at kahabag-habag. Makita po natin ang tagpong ito sa Lucas 23 mula po 39 hanggang 43. Sabi po dito, tinuya rin siya ng isa sa mga salaring nakapako sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Ligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami. Sa 40, ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama. Wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinaparusahan ding tulad niya. Tama lang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. Sa 42, at sinabi pa nitong Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. 43, ito po yung ating pangalawang last word of Jesus Christ. Sabi niya sa 43, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Ano pong senaryo ang nakita natin? Ang Panginoon, ang kanyang kamatayan sa krus ay ipinantay sa mga taong makasalanan na binibitay sa krus. Tinanggap po yan ng Panginoon. Dahil sabi nga po doon sa aklat ng Pilipos chapter 2 verse 6 to 8. Babasahin ko po, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin, ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Ganoon po ibinaba ng Panginoon ang kanyang sarili para lamang po sa lahat sa atin ng mga makasalanan. Ngunit nakita po natin dito ang dalawang tao na kasama niyang nakatako doon sa krus ng Kalbaryo. Merong isa sa kaliwa, merong isa sa kanan. Makikita po natin yung nasa kanyang kaliwa. Sabi po nung nasa kanyang kaliwa, sabi niya, hindi ba ikaw yung Kristo? Bakit hindi mo iligtas ang iyong sarili at kasama na kami? Ibig sabihin, yung taong yun ay may katigasan ang kanyang puso. Bagamat siya ay tama lang na siya ay maparusahan ng kamatayan sa krus sapagkat siya ay nagkasala, ngunit nandoon pa rin yung kanyang self-righteous at tinuya niya ang Panginoon. Sabi sa verse 39, tinuya rin siya ng isa sa mga salaring nakapako sa tabi niya, hindi ba ikaw ang Kristo? Ligtas mo ang iyong sarili
pati na rin kami. So, ibig sabihin, ang taong ito ay walang pananampalataya sa Panginoon. Ngunit, yung tao na nandoon sa kanan ay pinagsabihan siya, sabi niya sa 40, ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama, wala ka bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinaparusahan ding tulad niya. Tama lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating ginawa, ngunit ang taong ito ay walang ginagawang masama at sinabi pa nito kay Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Ano po makikita natin dito sa tao na ito nasa gawing kanan ng Panginoon? Siya po ay mayroong pananampalataya sa Panginoon. Siya ay nananampalataya. Dahil siya ay nananampalataya sa Panginoon, tinanggap niya na siya ay makasalanan. Kaya sabi niya, tama lang na tayo parusahan ng ganito dahil tayo ay dahil sa ating mga ginawa. So, ibig sabihin, he accepted himself as a sinner. And then, nagkaroon siya ng pananampalataya sa Panginoong Hesus na ang Panginoong Hesus ay sinless o walang kasalanan. Sabi niya, samantalang ang taong ito ay pinaparusahan ng wala naman siyang ginawa. So, at alam niya sa sarili niya na kailangan niya ang Panginoong Hesukristo. At naroon ang kanyang pananampalataya na ang Panginoong Hesus ay isang tunay na hari at mayroon siyang kaharian. Kaya sinabi niya sa Panginoong Hesus, Jesus, alalahanin mo ako kapag ikaw ay naghahari na. Ano po ang ibig sabihin nito? Sinabi ng Panginoon na isasama kita sa paraiso ngayon pa lamang. So, nakita po natin sa krus, habang nakabayubay ang Panginoon, siya po ay nagligtas. Nagligtas ng isang makasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabi po ng Epeso 2, tayo naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon, hindi ng dahil sa ating mga gawa. Kaya yun po, ang kailangan po natin ng tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Kaya po siya namatay sa krus ay para po tayo tubusin sa ating kasalanan at bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya po, sa dalawang taong ito na nasa kanan at kaliwa ng Panginoon, nagpapakita lamang ito ng dalawang uri ng tao. Ang hindi nananampalataya sa Panginoon ay nagre-resist, hindi siya kinikilala. But then, ang naniniwala sa Panginoon, tinatanggap na siya ay makasalanan, tinatanggap na kailangan niya ang Panginoon, at naniniwala na ang Panginoon ay isang hari na naghahari. Sa ating pong buhay na mga nakikinig ngayon, nanampalataya ka na ba kay Jesus? Ano ang pananampalataya mo kay Jesus? Tinanggap na ba natin sa ating sarili na tayo ay makasalanan at kailangan natin ang isang Jesus para tayo ay ligtas? Nananampalataya ba tayo ng ating Panginoong Jesus ay isang tunay na hari at siya ay maghahari? Salamat, yun lamang po ang mensahe ng Panginoon ngayong umaga. Panginoon, marami pong salamat sa mensahe mo. Ikaw po ang magbasbas, ikaw po magpala ng salita mo na natanim sa puso ng mga taong nanood, nakinig sa oras na ito. Ikaw po, O Diyos, ang kanila pong hahanapin sa kanilang buhay at makilala nila na kailangan namin ng isang Jesus na tagapagligtas. Salamat po sa iyong papuri in Jesus' name. Amen.